Hello kasuelo ko, i-share ko sa inyo yung pinuntahan namin lugar dito sa Zambales kasama ng pamilya ko. Ito ang tinaguriang New Zealand of Zambales na masasabi kong isa sa pinakamanggad na lugar na napuntahan namin. Tara, samahan niyo ako hanggang dulo. So ito na nga po, nagbiyahe na kami papunta doon sa pupuntahan namin. Meron nga pala kaming imi-meet up, yun na yung tour guide namin dito sa may Barangay Rabales Elementary School, San Marcelino, Zambales. At ito nga pala yung unang yung dadaanan dito sa lugar na pupuntahan nyo is napaka-alikabok, napaka-init pero napakaluwag naman po na lugar. Siguraduhin nyo lang malakas yung sasakyan nyo, naka-condition kasi mga rough roads, mga baku-bakong daan ang dadaanan nyo at ikit sa lahat is yung mga sapa-sapang maliliit kaya dapat yung sasakyan nyo is medyo mataas para naman walang problema pagdating sa dadaanan nyo. Kung napansin nyo yung naka-green na motor is yung tour guide namin. Marami naman kayong makukuhanan na tour guide dito papunta doon sa eskwelang na meet up namin. Yung kasing tour guide na nirekomenda sa amin is nirekomenda kumpare namin na galing na rin dito. Pataas at pababa pala ang dadaanan nyo at kung napansin nyo maraming mga truck, pinagkukuhanan pala ito ng buhangin o quarry. Nandito na nga kami dito sa may entrance ng lake na pupuntahan namin. So, bali, nagbayad kami 30 pesos para sa ecotourism fee and 10 pesos naman para sa barangay fee entrance. Per head po pala yung bayad. And meron ding bayad na 300 para dun sa campsite fee na day at kung overnight naman magbabayad kayo ng 600 at syempre meron din tayong bayad para sa ating tour guide na 500 at kung papunta at pabalik naman magbabayad kayo ng 800 pero kami pinili lang namin magbayad ng 500 at tandaan na lang nyo lang po yung lugar para at least alam nyo kung saan kayo dadaan pa uwi. Ito po pala yung tulay na dadaanan namin papunta dun sa lake na pupuntahan namin. Dito naman sa ilalim ng tulay, napakarami pong naglalabang mga aita. Dito pala sila naglalaba. At dito naman sa right side, dito kami papunta dun sa lake na pupuntahan namin. Sobrang init po pala noong time na pumunta kami dito. Humiiwas nga kami sa init pero yung pupuntahan namin, sobra palang init. Napakalayo po pala nitong pupuntahan namin. Akala namin is malapit lang, almost 30 minutes rin pala yung biyahe. Baku-baku yung doan, maalikabok at sobrang init. Pero pagdating nyo naman po sa lugar, sobrang sulit naman po. So bali, pinaka-tip ko po is magdala po kayo ng tour guide or mag-hire kayo ng tour guide. Kasi po is mawawalan po ng signal pag papunta kayo dito. So, hindi rin po magsisilbi yung Waze or Google Maps na gagamitin nyo. Another tips is naka-condition sa sasakyan nyo or magdala kayo ng medyo mataas na sasakyan kasi halos bako-bako at mga sapa-sapang maliliit ang dadaanan nyo. Katulad po nitong dinadaanan namin, maluwag po yung parang sapa niya. Kung mababa po yung sasakyan nyo, baka pasukan yung makina ng sasakyan at masira pa. So, halos kasi pumupunta dito yung mga 4x4 na sasakyan or basta yung matataas na sasakyan ang advisable pag pupunta po dito. At mala-desierto rin pala yung mga lugar na pupuntahan namin at sobrang init. Nung makikita nga kami ng puno, feeling namin nandito na kami sa pupuntahan namin. Mali pala, marami palang sapang maliliit ang dadaanan namin. Buti na lang at mainit ang panahon, sigurado pag umuulan, lulubog ang sasakyan mo dito. Dahan-dahan lang yung pagtawid dito, baka mamaya at lumubog yung gulong at mahirapan kang alisin ito. Buti na lang marunong magmaneho ang asawa ko, mapabuntok, mapasapa, mapailog. Kaya-kaya niyang tawirin ito. Sana At ito na nga, ito yung daan ng bubungad sa inyo, mga rough road, mga bako-bako. At ito na nga, finally, nakaapak na rin kami dito sa may patag na lugar. Nagsisinyalis siguro na malapit na kami. Malalabong at nagtataas ang pine tree ang dinaanan namin na sa feeling namin is malapit na kami. Pero ito yung bumungad sa amin, isa pa palang ilog ang dadaanan namin. Kung napansin nyo, sa mga bawat dadaanan namin ay mga pantry kang makikita. Ayon sa kwento, ito daw ay dinala ng lahar papunta dito sa Marcelino, Zambales. Yung mga buto ng pine tree ang nagsilbing mga puno dito. May naidulot rin palang maganda ang pagsabog ng bulkan. Yung mga punong ito ay nagbibigay ng sariwang hangin, nagbibigay ng lilim,
attraction sa mga turista at nagsisilbing kabuhayan ng mga tao dito. Marami rin kasing pwedeng paggamitan ng pine tree. Isa na rito is yung furnitures na pwedeng maging kabuhayan ng mga taga dito. At finally, ito na yung last na maliit na ilog na nadaanan namin at malapit na rin kami sa pupuntahan namin. And finally, nasilayan na namin yung pupuntahan namin. Sa ganda nga ng kapaligiran, di napansin ng asawa ko, meron palang nakaumbok na lupa na siyang kinabigla namin. Ito yung mga nagka-camping ang masisilayan mo pag nandito ka na sa sites, mga naglalaki ang mga pine trees at syempre yung kanilang mga bakat na feeling mo ay nasa New Zealand ka talaga. Sinusundan pala namin yung aming tour guide, so hinarap niya kami ng magandang spot na aming papag-stayan. Napaka-peaceful po ng place, green na green yung mga halaman, lalo na yung grass. Napakalinis at napakasariwa ng hangin. Ito siguro yung talaga yung nagsisilbing attraction sa mga turista, kaya binabalik-balikan ito. Pagdating nyo nga pala dito nyo nababayaran yung campsite payment na 300 for day tour, and pag overnight naman is 600. Ibibigay ito sa tour guide na siya namang ipipresent niya dun sa may office. Meron din naman palang mapagbibilhan dito, may tindahan at meron na yung mga souvenirs, pero make sure na may baon kayong food at tubig pati na yelo kasi medyo pricey yung bilihin nila dito. And finally, nakahanap na rin kami ng magandang spot at nag-prepare na rin kami para sa lunch namin. Kaswelo ko, at least nakarating na rin kami dito. Nagbaon pala kami ng food at late na rin kami nakakain kaya hindi ko na rin nabidyohan. Napakaganda po talaga ng lugar nito, pinuntahan namin ito, nakaka-relax at napakasaya kasama mo yung pamilya mo para makapag-banding, makipagkwentuhan, magtawanan. Napaka-peaceful kasi ng place, lalo na yung mga bata, enjoy na enjoy nila sa pagpunta namin dito. Maganda pala dito mag-stay overnight. Kami kasi nag-stay lang kami maghapon. And pagkatapos naming mag-relax, magkwentuhan at tingnan yung kagandahan ng kapaligiran, lalo na dito sa may Mapa Nuepe Lake. Napakaganda mo ng scenery dito kung saan kami nagpa-picture, kaming buong pamilya. Ayon sa kwento, meron daw lihim na puso Dalawa. Meron daw kasing lumubog na dalawang barangay dito. Ito ang Barangay Aglaw at ang Barangay Buhawen. Nangyari nga pala ito ang panahon ng Pinatubo. Tanging krus na lamang ng simbahan ng Santa Barbara ang makikita dito. Naging attraction din ito sa mga turista. Pwede kayong magbangka para masilayan ang krus ng Santa Barbara. Pero kami hindi na namin tinangka dahil sa sobrang init ng pagpunta namin dito. Nakakamangha ang view pag pumunta ka dito, kaya sulit ang pagod kahit na mainit pagdating mo dito. Basta't sama-sama ang pamilya, talagang mag-i-enjoy kayo. At eto na nga, time to go now. Pinakam namin yung ating mga gamit, yung mga upuan na nabili natin. Lagay ko na lang sa comment section sa mga gustong mag-order. At eto na nga, bago kami umalis, nagpa-picture-picture muna para may remembrance. At hindi lang naman kami nag-enjoy, pati naman si Miyukis nag-enjoy rin. Napakaganda kasi ng place at napaka-presko, kaya gustong-gusto rin niyang magtakbo-takbo dito. At ito na nga, pauwi na nga kami. Ito yung mga nadaanan namin, yung rough road and then yung bridge. Thanks for watching everyone. Sana nagustuhan niyo yung aking video. Kung nagustuhan niyo, please like, follow, and share. God bless po sa ating lahat. Have a good day.